Ang lalaki ay nakaramdam ng matinding kirot sa dibdib. Natamaan ang kanyang katawan ng malaking bakal na tubo. Nanginginig siyang sinulyapan ang kanyang dibdib at nakita niyang bumulagta na ang kanyang luwangson. Tila ito na ang katapusan. Habang ang isang piraso ng laman ay nalaglag sa lupa, siya ay tuluyang nawalan ng malay. Samantala sa kabilang banda, ilang kasama ang naipit sa parehong makipot na silid. Wala silang ideya kung paano sila napunta doon. Habang pilit hinahanap ni Haizai ang kanyang cellphone, biglang bumagsak mula sa taas ang isang sapatos na amoy bagong bili. Kaagad na lumitaw mula sa butas sa itaas si Liang Zai na may magandang pangalang Dian Yu. Walang sinabi, umakyat siya sa dingding papunta sa taas ng masikip na silid, binuksan ang isa pang pinto ng daanan at mula roon ay nahulog ang isang lalaki. Base sa hitsura ng kanyang katawan, siya ang lalaki sa simula ng kwento na nasaksak sa dibdib. Nagimbal ang lahat at nagmadaling pihitin ang pindutan ng daanan, pero agad silang hinawakan ni Dian Yu, saka ibinato ang kanyang malansang tsinelas sa kabilang silid. Sa sumunod na segundo, sumabog ang apoy sa kabilang silid ng walang babala. Sunog ang tsinelas ng 2 sentimong halaga, walang natira ni kahit abong dumi, at isa na lang 1982 na sintas ng sapatos ang naligtas. Wala pang sapat na paliwanag ang lahat nang muling buksan ni Dian Yu ang ibang daanan. Sa ilalim ng kanyang gabay ay ligtas na nakapasok ang lahat sa isa pang masikip na silid, ngunit wala pa ring daanan palabas dito. Sa bawat subok, paulit-ulit niyang sinubok ang mga silid gamit ang parehong pamamaraan upang matuklasan kung may bitag na nakamamatay. Kahit ito'y parang luma na, napaka-epektibo nito, pero hindi pa rin naiwasan ang sakuna sa dulo. Ang mga bitag ay bumaba mula sa itaas. Sumigaw si Tian Yu sa mga tao na magmadaling tumakas, pero hindi mabuksan ang mga pinto sa dingding. Palapit ng palapit ang umiikot na mga talim. Sa kritikal na oras natagpuan nila ang isang labasan sa sahig. Ang lahat ay maayos na gumapang papunta sa isa pang silid maliban kay Haizai na natulala at hindi makagalaw. Sa kritikal na sandali, hinila siya ni Jian Yu. Mukhang hindi na maaaring gamitin ang pamamaraan ng pagbato ng sapatos. Nang bigla ang maisip ni Haizai ang kakaibang pagkakapansin na ang bawat silid ay may nakaukit na mga numero. Maaaring ito ang mga code ng silid. Natuklasan niyang ang double digit na silid ang ligtas. Upang masubukan ang kanyang teorya, mabilis siyang pumunta sa double digit na silid at wala siyang naranasang kahit ano. Gumamit sila ng parehong matandang paraan upang makatawid ng maraming silid ng ligtas, ngunit nangyari ang isa pang krisis nang ang lahat ng pinto ay walang pasok. Iniisip agad ng matanda na maaaring boses ang sagot, kaya siya sumigaw, subalit natuklasan niyang voice-activated ang susi. Nang maramdaman ang bitag na malapit na ang iba ay biglang ngumingiti si Dian Yu pagkat nahanap niya ang tamang paraan. Ang operasyong sistema ng mga nakatagong patibong sa masisikip na silid ay batay pala sa tiyak na mga tunog. Napagtanto bigla ni Haizai na ang katahimikan ang susi upang maiwasan ang alarma. Maingat na pumasok ang lahat, ngunit sa malas ay natapilok ang isang matanda at nahulog ang kanyang sapatos na yari sa balat, ang naging dahilan upang matrigger muli ang alarmang bitag.